Dahil sa mga nangyari, labis naman ang pag-alala ng dalawa niyang kaibigan. Dahil akala nila, basag na ang ulo nitong sinuli. Subalit nang tingnan nila ang buong ulo nito, nigalos wala silang nakikita. Mabutit nakapagpuder siya bago pumasok ng sabungan, dahil kung hindi, talagang basag yung bungo niya. Dahil ang buting inihataw sa kanya, yung buti pa ng vintage wine, na kasing kapal ang 4 kantos ng Ginebra. Maging ang mga tao doon, nagulat sa kanilang nasasaksiyan, dahil kadalasan sa palo na ganon, mahimatay ka talaga. Par, mas mabuti kayo magkakape ka na muna. Baka mamaya matumba ka na lang dyan eh. Pag-alalang wika sa kanya ni Guyo. Maya-maya pa, nakita na niyang may hawak na tasa itong si Leroy na may lamang kape. Pagtanggap niya sa kape na yon, nagwika naman siya ng, "Salamat para." "Walang anuman par. Basta sa susunod, mag-iingat ka dahil maraming loko dito eh. Siguro napipiko na yon dahil hindi man lang sila nakaganti ni isa." Wika ni Leroy sa kanila. "Hayaan niyo lang par. Okay lang naman ako." Wika niya sa mga ito. Makalipas pa ang pangyayaring yon, hindi na nailaban ni Nuli ang pangatlo niyang tandang dahil gumagabi na rin. Habang nagkakape sila sa tindahan, nakita na naman nila ang grupong pumalo sa kanya ng bote. Hindi noon lubos akalain ni Nuli na hanggang sa paglaki niya, mainit pa rin ang tingin nito sa kanya. Dahil sa isip-isip niya, ano bang kasalanan niya dito? At sa pagkakataon na yon, nasa 7 na ang bilang nito at may mga hawak na pangpamalo. Kaya't nang makita niya yon, kaagad niya itong ipinagbigay alam ni Manong Duming at sa dalawa niyang kaibigan. "Mag-ingat kayo sa bawat galaw nyo dahil maaring may mga barilyang mga yan. Maya-maya Guyo, Leroy. Sa likod ka lang namin ni Nuli. Dahil nararamdaman kong tatabangan tayo sa daan ito. Ianda nyo na ang mga gamit nyo. Alis na tayo. Pero Guyo, pwede namang iwan mo na kami dito. At sa kabilang daan na lang kayo dumaan." Babala sa kanila ni Manong Duming. "Hindi na Manong. Dahil noon pa man, kalaban na namin yung tatlo eh. Di ko nga alam eh, magpahanggang ngayon, galit pa rin ito sa amin. Kaya Manong, kahit anong mangyayari, sasama kami sa inyo." Tugon ni Guyo sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, kasalukuyan na nga silang naglalakbay, sakay-sakay ng mga kabayo. Nasa 5:00 na yon ng hapon, kaya't maliwanag pa ang araw. Habang binaybay ng kabayo ang daan, hindi nga nagkamali itong si Manong Duming dahil bigla silang hinarang sa daan ng grupong nagngangalang Ronald. Nang humarang yun sa daan na kanilang dapat sana dadaanan, nagwika ito ng, "Tingnan mo nga naman, hinataw na nga ng buti pero buhay pa rin. Biruin mo, hindi man lang nabasag yung ulo mo sa bote. Ngayon, kung hindi ka tinabla ng bote, itong mga pamalong hawak namin, babasagin namin yung ulo mo. Hoy, bumaba kayong 3 dyan? Ikaw naman tanda, mas mabuting mauna ka nang umalis. Baka madamay ka pa sa 3 mong kasamang taga-bundok." Wika nito sa kanila. Ang sabi ni Manong Duming, bababa na muna sila ng kabayo. Dahil kausapin lang nila muna ang grupong yon. Bumaba nga ng kabayo silang 4 at hinarap ni Nuli at Manong Duming ang 7 kalalakihan na may hawak-hawak na pamalo. At nagwika ito ng, "Ano bang pakay nyo sa amin? Hindi ba kayo nakuntinto sa ginawa nyo sa kasama ko?" Wika ni Manong Duming dito. Nang marinig ng pinuno ang sinabi ng matanda,
Tumatawa-tawa lang naman ito habang nagwiwika ng ang tigas rin ng ulo mong matanda ka eh. Lumayo ka nga sabi eh. Wika nito, sabay bunot ng baril at itinutok niya kay Manong Duming. Pero nung nakita nila ang ginawa ng may hawak ng baril, kaagad silang nagkarga ng baluti kontra bala dahil alam nilang papatay talaga yun ng tao. Kuya, lumikod na muna kayong dalawa, tugon ni Manong Duming. Subalit nagmamatigas pa rin ang dalawa at nagwika pa ng, Manong, hayaan niyo na kami dahil kami naman ang paka niyan eh. Wika nito sa kanila. Kaya't ang ginawa ni Manong Duming, binato niya ng salamangka ang may hawak ng baril upang hindi nito makalabit ang gatilyo at maiputok. Bitawan mo yan, iho. Baka pagsisihan nyo ang gagawin mong yan. Wika ni Manong Duming sa 7 kalalakihan nang sumabat na itong sinuli habang galit na ito. Nagtitimpi lang ako sa inyo sa kabila ng ginawa nyo sa akin. Pero sige, gawin nyo ang gusto nyong gawin. Pero palala ko lang sa inyo, walang sisihan. Gigil na wika ni Nuli. At doon nabisto ni Goyo at Leroy ang tinatagong abilidad ni Nuli at Manong Duming. Pagsugod ng 4 na may daladalang 2x2, inilagan lang ito ng matanda at pinag-untog ang 2 sumugod pa. Dahil sa mga usal na inihip ni Nuli sa kanyang mga kamao, nang masapak niya sa muka ang isa, hindi na yun bumangon pa. Dahil nagawang mapatumba nilang 2 ang 4. Nang makita yun ng leader ng grupo, kaagad ikinasa ang hawak nitong baril at sinubukang ipaputok, subalit tanging tunog lang ng gatilyo ang nagagawa nito. Paulit-ulit pa yung ikinasa ng lalaki ang kanyang baril at paulit-ulit ding kinalabit ang gatilyo nito. Subalit ni isang putok, walang lumalabas. Nang makita nila Goyo at Leroy na para bang sira ang dala nitong armas, kaagad yung dumampot ng mga kahoy upang labanan ng patayan ang 3 natira. Sige, lapit. Ito ang gusto nyo, di ba? Magkakamatayan na tayo. Wika dito ni Nuli, habang si Manong Duming nakaupo yun sa putol na puno habang nananabako na para bang walang nangyari. Dahil nga hindi magawang mapaputok ng lalaki ang kanilang armas, animoy natataranta yon nang maramdaman nila ang kakaibang abilidad ng kanilang kaharap. Si Goyo noon at Leroy, hindi na yun nakapagpigil pa at sinugod ang natirang 3. Nang siyang sinunda naman ni Nuli dahil 3 pa ang kaharap nila. Habang ang 4 naman na napatumba nila, papungas-pungas yung bumangon at para bang kakagising lang nito. Habang pinaghabol ng 2 ang 3 umatras, sumigaw naman itong sinuli ng, Hayaan nyo na yan, par. Ang importante, nakaligtas tayo sa mga ito. Ang lakas kasi ng loob eh. Wika dito ni Nuli. Nang pagbangon ng 4, nagwiwika si Manong Duming habang nakaangkas na sa kabayo nito. Umuwi na kayo. Hindi na sana handog pa sa ganito kung hindi nyo pinairal ang init ng iyong ulo. Nang makasakay na sa kabayo itong sinuli, upakan pa sana nitong si Leroy ang isang tumakbo. Subalit pinigilan sila ni Manong Duming dahil baka ano pang mangyayari doon. Labis na labis din ang panghingi ng tawad ng isa sa kanila dahil daw napasama lang daw siya sa mga grupong yon. Matapos nun, naglalakbay na nga silang 4 papauwi ng bundok. Habang naglalakbay silang 4, nagtanong naman si Goyo kay Manong Duming kung bakit hindi pumutok ang hawak na baril ng lalaki. Ang sabi ni Goyo kay Manong Duming,
Ay, tanong ko lang po sa inyo, Manong. Kung hindi nyo lang masasamain, isa po ba kayong mangkukulam? Wika ni Guyo. Nang marinig ito ni Nuli, nagulat naman siya sa sinabi ng kaibigan niya sa matanda. Akala nilang dalawa noon magagalit ang matanda. Pero humagalpak ito sa kakatawa at nagwiwika ng, "Ano? Mangkukulam? Baka naman nagkamali ka, iho. Kung mangkukulam ako, edi sana marami na akong kinulam." Wika nito. Matapos nun, nagpatuloy lang sila sa paglalakbay, sakay-sakay ng mga kabayo. Nang makarating na sila sa kanilang baryo, naghiwalay na ng daan ang dalawang grupo. Dahil malapit na ang kanilang bahay dito, at pagkarating nilang dalawa sa manukan nitong sinuli, sinalubong naman sila ng tatlo niyang handler. Kaagad silang bumaba ng kabayo at ibinaba ang mga bayong na may naglalamang mga manok at bihag. Nang malaman ng mga tauhan niya na may bihag silang dala, tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil meron na naman silang pulutan ng gabing yon. Ang isa dito, binigay niya sa kanyang ama upang doon lutuin sa kanilang bahay. Ang isa naman, doon sa kanyang tauhan para sila na ang bahalang magluto nito. Nang makita niya si Ambong na lumapit sa kanya, nagwika naman siya ng, "O Ambong, kamusta ka na? Ba't na parito ka? Di ba kakapanganak lang ng asawa mo?" Tanong niya rito. Ang sabi nito sa kanya, kaya't nakapasok siya sa araw na yon. Dahil dumating ang kanyang mga magulang doon sa kanilang bahay. Kaya't may kasama na ito kapag umaalis na raw siya. Matapos nun, kaagad namang pumunta itong sinuli sa bahay ng kanyang mga magulang. Dahil nauna na doon si Manong Duming. Nang malaman kasi nito, may tuba na naman doon. Pagkarating niya sa bahay ng kanyang mga magulang, nadatnan niya ang kanyang mga kapatid na kumakain ng hapunan. Habang si Manong Duming at ang kanyang ama, nag-uusap yon sa balkonahe ng bahay nila. Pagpasok niya, kagad naman siyang nakita ni Mayok na kanyang kapatid. "Uy, kuya, balita ko may bihag ka na namang dala sa araw na to eh." Wika ng kanyang kapatid. "Ah, oo, Yok. Nakachamba na naman eh. Sinay ba? Nasaan ba?" Sagot niya rito. Makalipas ang ilang minuto, nang makakain na sila ng hapunan, doon na nag-umpisa ang kanilang inuman. Umabot sila ng 10:00 ng gabi sa pag-iinom nang biglang lumabas si Manong Duming sa labas ng bahay habang nagwiwika ng, "Luisito, isara mo ang pinto ng bahay niyo. At kahit anong mangyari, huwag mong palabasin ang mga anak mo." Wika dito sa kanila. Kaya't itong sinuli, nagulat naman siya sa wika ng matanda. Kaya't napawika siya ng, "Bakit, Manong?" Nang marinig ni Manong Duming ang kanyang tanong, nagwika naman ito ng, "Kunin mo ang mga gamit mo. Nararamdaman ko sa hangin ang presensyang kakaibang mga nilalang." "Bakit, Manong? Yung mga sungaw ba?" Sagot niya rito. "Nararamdaman ko. Maaring mga sungaw ang sumunod sa atin. Kaya't bilisan mo na, bago pa man makapagtanim ng lason ang mga demonyong yon. Dahil kapag mangyari ito, panibagong problema na naman to sa baryo natin." Wika ni Manong Duming sa kanya. Kaya't dali-dali siyang umakyat sa kubo upang kunin ang kanyang mga gamit. Pag-akyat nila sa parting bahagi ng bundok, nakita na nga nila ang grupo ng mga sungaw at ang ikinabahala pa ng ermitanyo. May kasama itong gabo ng aswang. Nakatayo ang mga ito at nakatitig sa buwan.
na para bang may inaantay ito. Nakita na nga nila ang grupo ng mga sungaw at ang ikinibahala pa ng ermitanyo, may kasama itong gabunang aswang na hindi nila alam kung paano napasama ang lahing ito sa pangkat ng mga sungaw. Nakatayo ang mga ito at nakatitig sa buwan na para bang may inaantay itong nagpakita. Ayon kay Manong Duming, ang mga gabunan ang pinakamalakas na uri ng mga aswang dahil ito ang pinuno sa isang tribo kung saan ito nakatira. Kaya ito tinatawag na gabunan dahil nagtataglay ito ng isang birtot na kayang magpalit ng anyo ng isang demonyo. Kaya din itong manggaya ng wangis ng iyong kamag-anak upang ikaw ay linlangin at upang ikaw ay matatalo. Nang marinig niya ang sinabi ng ermitanyo, bigla naman siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan. Habang nakakubli silang dalawa sa isang malaking bato, rinig na rinig nila ang pag-ungol ng gabunang aswang na yon. Huwag kang panghinaan ng loob, Nole. Dahil nasa kaluluwa mo huhugot ng lakas at tapang ang iyong gabay. Ikaw ang panghinaan ng loob at magpadaig sa takot. Siguradong hihina din ang gabay mo. Kaya't lakasan mo ang loob mo. Magtiwala ka lang. Kaya natin yan. Wika sa kanya ni Manong Duming. Ang sabi sa kanya ni Manong Duming, palakasin pa niya lalo ang kanyang pakiramdam dahil maraming estilo sa pagkipaglaban ang mga gabunan. Nang akmang may isusuka na ang sungaw sa tubig para panlason sa mga hayop, kagad na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Kaya't naudlot ang dapat gawin sana ng mga sungaw at biglang humarap ang mga ito sa kanilang dalawa habang nakangisi. Pero ang paningin ni Noli nandun sa gabunan dahil nagtataka siya dahil parang tao pa rin ito kung kumilos. Dahil bukod sa anyo nitong tao, wala din siyang nararamdamang enerhiyang naggagaling dito. Kagad silang pinalibutan ng 6 na sungaw habang ang pangpitong gabunan nakatitig lang ito sa kanila na para bang wala itong gagawing masama. Hoy demonyo! Itigil mo yung ginagawa mo. Kung ayaw mong ibaon kita sa tinatayuan mo. Hindi na kayo naawa sa mga tao dito sa baryo. Bakit nyo naman kailangan pang idamay nyo ang mga tao rito? Kami lang naman ang dalawa ang pakay nyo, di ba? Wika dito ni Manong Duming. Habang ang gabunan, nakatayo lang ito na para bang nakikinig lang. Anong pakialam mo, tanda? Dito sa gagawin namin. Dahil nasa baryo naman kayo nakatira, di ba? Ididamay-damay na kayo. Sagot ng pinunong sungaw doon sa kanilang dalawa. Habang itong sinuli naman, maiging nakikiramdam sa paligid dahil mayroong maaring sumasalisi sa kanila habang nakipag-usap ang ermitanyo sa mga nilalang na kanilang immortal na kaway. Magaling, magaling. Dahil paparating pa lang kami, nararamdaman niyo na. Bilib rin ako sa'yo, tanda. Sabi ng anggan kong napadpad dito, malakas ka daw eh. Ngayon, tingnan natin kung makapalag ka sa kasama ko. Wika ng isang sungaw sa kanilang dalawa. Matapos ang sagutan ng dalawang panik, sa isang iglap lang, biglang nagbago ang mga itsura ng mga sungaw. Meron itong napakaputlang balat at nakakapangilabot na mga mata dahil purong puti ang mata nito. Kaagad nagtaas ng bakod at poder ang dalawa
dahil narinig nilang nag-uusal ang kasama nitong gabunang aswang. Nagsandalan silang dalawa sa mga oras na yon dahil 6 na sungaw ang kanilang makakaharap. Bukod sa mga sandatan nitong dala, meron din itong pinakalat na mga lason sa hangin na kayang pumatay ng pinakamalakas na kalabaw. Minsan na ring nalanghap ni Nuli ang mga lason nitong taglay-taglay dahil animoy nakalunuka ng pulbo na gawa sa bubog. Pagsugod ng 6 na sungaw sa kanilang dalawa, kaagad din naman silang naghiwalay ng pwisto. Hindi relasyon ha. Dahil sa mga tanikalang kanilang inilagan na gamit-gamit ng mga sungaw. Mahalin tulad mo sa mga ninja ang magamit ito. Subalit may mga alam ito sa lihim na karunungan na kayang mag-iba ng anyo, kagaya ng isang taong lupo. Hindi rin biro ang lakas ng mga ito dahil kaya kanilang itapon sa malayo kahit isang kamay lang ang gagamitin nito. Nang pinagkumpula ng 4 ang ermitanyo, bigla nitong tinawag ang kanyang tungkod na kayang magbigay ng sumpa sa kahit sa anong uri pa ng aswang na yan. Nang makita ng gabunan ang anyo ng ermitanyo, bigla itong natigilan dahil hindi nito akalaing isang ermitanyo pala ang kasama ni Nuli. Pinili na munang makipagbuno ni Nuli sa 2 sungaw upang maikubli na muna niya ang kanyang tinatagong abilidad. Dahil mayroong gabunan ang nagmamasid upang sukatin ang kanyang kakayahan. Nang magawa niyang mapatumba ang 2 sungaw, nang akmang babaliin na sana niya ang mga halig nito, laking gulat niya nang biglang lumitaw ang gabunang aswang sa kanyang gilid at sinipa sa nito ng napakalakas. Kaya tapatilapon siya sa gilid ng ilog. Pagtingin niya sa gabunang sumugod sa kanya, doon niya nakita ang anyo ng isang gabunan. Nanlilisik ang mga mata nito, parang nagbabaga. At mayroon itong mukhang animoy taong lubo at walang mga ilong. Puro din balahibo ang katawan nito, na para bang isa talagang aso. Kitang-kita din niya ang mga kuko nitong napakahaba, na parang bakal ito dahil sa kapal at talas nito. Subalit may mga paa ito, nakahalintulad sa isang tao, nang siyang labis na nagpagulo sa kanya. Mas malaki din ang katawan nito kumpara sa kanya, dahil animoy batak na batak ang mga kalamnan nito, na daig pa ang isang bodybuilder. Nang makita siya ni Manong Duming na tumilapon, nagwika naman ito sa kanya na mag-ingat dahil isang gabunan ang aswang nakaharap niya. Nang makita siya ng gabunang napatilapon sa gilid, nagwika ito "Ito ba ang kinakatakutan niyong pangkat? Dapat hindi niyo na ako isinama pa. Mukhang kayo pa ang may kasalanan dito." Wika nito sa mga sungaw na kasalukuyang tumayo. Habang tumayo itong sinuli, nakita niya si Manong Duming na nakipaglaro ito sa 4 na sungaw. Panay lang ang ilag nito sa kalaban, na para bang wala itong balak na paslangin ang kanyang kaharap. Pagbalik niya sa pagtingin sa sungaw at ng gabunan, nakatitig ito sa kanya habang nakangisi. Dahan-dahang lumapit ang gabunan sa kanya at bigla siyang sinunggaban, gamit-gamit ang mga kuko nito nang siyang pangunahing sandata nito. Nang pagsugod ng gabunan sa kanya, dali-dali naman siyang umilag, kaya't ang tinamaan ng gabunan ay ang puno ng inyam, at doon nakita ni Nuli ang lakas ng nilalang na yon. Dahil kitang-kita niya ang pagkawasak ng gilid ng kahoy. Akala pa niya puro pisikalan lang ang alam nito, subalit nagkamali siya. Dahil nung mapagtanto ng gabunan na mabilis siyang makailag,
may pinakawalan itong mga usal doon sa hangin at doon siya nabahala. Dahil nung iilag na naman sana siya sa pag-atake nito, hindi na siya makagalaw, na para bang may mga baging ang kanyang mga paa. Nang makita ng gabunan ang kanyang reaksyon, tumawa ito ng tumawa. At kasabay ng paglapit ng dalawang sungaw sa kanya upang tapusin na siya. Habang papalapit ang mga sungaw sa kanya, inihanda na niya ang kanyang espiritual na armas upang tawagin ang kampilang nagliliyab at ang baluting gawa sa apoy ng bulkan. Nang matansya na niya na malapit na ang dalawang nilalang sa kanya, nagpakawala na siya ng inkantasyon at ang kasabay nito, ang paglitaw ng kampilan ni Arkanghel. Nang paghataw ng mga sungaw sa kanyang liig, gamit-gamit ang mga tanikalang may mga lason, laking gulat ng mga ito. Nang dumampi iyon sa kanyang liig, na biglang nalusaw ang mga tanikalang gamit nito. Pagtingin sa kanyang mga mata ng dalawang sungaw, nagulat ito at kaagad niyang tinapyas ang mga ulo nito nang siyang dahilan para magsigulong-gulungan ang mga ulo nito papunta sa gabunan. Laking gulat ng gabunan dahil ang akala nito, simpleng antingero lang ang kaharap niya. Kaya't naalerto yun. Dahil hindi pa alam ng gabunan na ang tinatangan niya, bigla siya nitong sinugod para siya'y patayin. Subalit napasigaw na lang ang gabunan nang matapyas niya ang kabilang kamay nito at napaluhod ang gabunan sa hindi kalayuan niya. Tatapyasin na sana niya ang ulo nito. Subalit nang hatawin niya ito, bigla na lang itong nag-anyong usok na kulay itim at kasabay nito ang paghalakhak ng tawa nito doon sa ere. Kahit anong sipat niya sa nilalang, hindi niya ito nakikita. Pero ang tawa nito nagpaiwan sa kanyang pandinig. Maya-maya lang, nakita niyang hinabol ni Manong Duming ang dalawang sungaw. Napilit tumatakas sa kanyang mga kamay. Sino ba namang hindi mapatakbo? Dahil sinunog ng ermitanyo ang magkabilaang kamay nito. Mahilig kasing makipaglaro ang matanda, kaya't muntik pang makatakas ang dalawang sungaw. Habang siya naman, maiging nagmamasid dahil sa gabunang biglang nawala. Maya-maya pa, bigla siyang nakarinig ng tawa at ang kasabay nito, ang pandilim sa kanyang paningin na parabang tinakpan ang kanyang mga mata ng anumang bagay. Maya-maya pa, bigla naman siyang napasigaw habang tinatawag si Manong Duming. Dahil animoy napalutang-lutang na lang siya sa ere at walang nakikitang kahit anumang bagay. Labis na labis rin ang kanyang pagkatakot dahil wala na ring pumasok sa kanyang isipan na mga usal lang siyang ginagamit niya para makatakas sa salamangka ng gabunan na yon. Habang nagsisigaw siya doon sa kawalan, paulit-ulit naman niyang tinatawag ang ermitanyo dahil sa kanyang sinapit. Panay lang ang pagtawa ng nilalang habang paulit-ulit siya nitong sinasaksak doon sa kanyang tagiliran gamit-gamit ang mga kuko nito. Magamat natawag na niya ang baluting sumalag sa bawat atake ng kalaban, nababahala pa rin siya dahil wala siyang makikita sa paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang nabuhayan ng loob nang marinig niya ang boses ng matanda. Hoy, tigilan mo yan. Ako ang kaharapin mo, gabunan. Sige. Wika nito. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatilapon doon sa ilog na parabang hinagi siya doon. Nang masubsob siya sa tubig, doon pa nabasag ang salamangka ng gabunan na ibinalot sa kanyang mga mata. Kaya't bumalik na sa normal ang kanyang paningin. Pag-ahon niya sa tubig, doon niya nakita ang ermitanyo at ang gabunang nagbubuno
doon sa gilid ng ilog. Doon niya nakita ang seryosong pakipagpatayan ng ermitanyo sa kaharap nitong gabunan. Labis na labis rin siyang nagsisisi noon dahil bakit pinaglaruan pa niya ang gabunan at hindi siya nag-iisip. At kung anong kayang gawin ng nilalang na yon sa kanya, pinaglaruan niya kasi maya-maya pa. Nabahala naman itong sinuli nang mapasandal ang ermitanyo sa malaking bato habang nangihina na. Nang pag-unday ng saksak ng gabunan sa mga kuko nito sa ermitanyo, napasigaw naman itong sinuli dahil hindi man lang gumalaw ang ermitanyo sa sinasandalan nitong bato. Akala niya mamamatay na ang ermitanyo dahil tinamaan yun ng saksak sa gabunan. Subalit laking gulat ng gabunang aswang nang malusaw ang mga kuko nitong napakatalas. Rinig na rinig pa niya noon ang matandang habang humahalakhak sa kakatawa. Ano? Tapos ka na ba? Ako naman. Wika nito. Subalit nang hatawin na sana ito ng ermitanyo nang bigla na lang nag-anyong usok ang gabunan. Nawala na naman ang gabunang aswang habang humahalakhak din sa kakatawa. Kaya't inilapat ni Nuli ang kanyang mga kamay sa lupa upang pakiramdaman ng maigi ang nilalang kung saan ito naroroon. Subalit sisigaw na sana siya para balaan ang matanda kung saan ang gabunan. Laking gulat na lang niya nang biglang humarap ang ermitanyo sa likuran nito kung saan ang gabunan lumitaw. Maging ang gabunan noon, nagulat din dahil sa talas ng paningin ng matanda dahil nakangisi itong nakatitig sa gabunan habang nagwiwika ng, Akala ko ba naglalaho ka? Bakit nagawa pa rin kitang makikita? Ano? Sa pagkakataon na yon, doon kauna-unahan nakita ni Nuli ang pamakong gamit ng ermitanyo na halos triple ang lakas nito kumpara sa mga pamakong gamit-gamit ng mga albularyo na ginagamit para hulihin ang mga mangkukulam. Naintindihan naman niya kung bakit yun ang ginagamit ng matanda dahil hindi basta-basta ang gabunan. Dahil napakaraming abilidad nito upang makatakas sa mga kamay ng ermitanyo. Nang mahuli ng ermitanyo ang gabunang aswang, kaagad tinawag ni Nuli ang kampilan upang siya ang kikitil sa buhay ng gabunan na yon. Dahil muntik na siya dito, subalit nang patay na sana niya ito, bigla namang nagmamakaawa ang gabunan na huwag siyang papatayin. Dahil kapag mamamatay siya, wala nang gagabay sa kanyang tribong hinawakan na puro mga aswang. Ayon sa gabunang kanilang nahuli, siya ang pinuno ng kanilang lahi na nakatira sa isang baryo. Subalit hindi sila ang uri ng aswang na kung saan-saan lang pumatay ng tao na kanilang gagawing pagkain. Ayon dito, sa isang lugar na kanilang tinitiran, doon lang din sila kumukuha ng pagkain. Nang medyo naguguluhan ang ermitanyo, diretsuhan na niya itong tinanong. Anong ibig mong sabihin, gabunan? Kayong maglahi nagpapatayan? Tanong ng ermitanyo. Subalit nagulat naman ang ermitanyo nang sinabi ng aswang na kung meron mang mamamatay sa kanilang baryo, hihiramin ng taga-kabilang baryo ang bangkay nila at kanila itong pagpistahan. Bale, kung may mamamatay din sa kabilang baryo, kukunin din nila dahil bawal kainin ng lahi nila ang kababaryo nilang namamatay. At dagdag pa ng gabunan, kapag walang namamatay sa kanilang baryo, papatay sila ng mga tao sa iba't ibang lugar para kainin nila. Pero ang tanging binibiktima nila ay ang mga taong salot sa lipunan, kagaya ng mga kriminal, mga dayuhang Hapon. Nang marinig ni Nuli ang salaysay ng gabunan, papatay na sana niya ito dahil baka binilog lang nito ang kanilang mga utak. Pero pinigilan siya ni Manong Duming
baka yun pa ang magsanhi ng kaguluhan sa lugar nila. Sige, patayin niyo ko. Kapag mangyari yon, kayo din ang mahirapan. Kapag gaganti ang lahat ng lahi namin. Nang marinig ng ermitanyo ang sinabi ng gabunan, kaagad niya itong pinakawalan at nagwiwika ng, Sige, sa pagkakataon na ito, papakawalan kita. Pero kapag umanib ka sa mga sungaw na walang ibang ginagawa kundi manggugulo sa baryo namin, hahanapin kita ng hahanapin upang tapusin ang lahi nyo. Hindi ako natatakot sa lahi nyo. Tandaan nyo yan. Sige, umalis ka na. wika nito. So mga kaermitanyo, ang angas nitong part na to. Hindi ko alam kung bakit pakawala ng ermitanyo ang gabunang aswang. Di ba sinabi ng gabunan, kung mamamatay siya, walang gagabay sa kanyang lahi na kanyang pinamanuan. So ibig sabihin, kung mamamatay ang gabunan na yon, magkakawatak-watak ang kanyang lahi. At ito pa ang gumagawa ng mga karahasan, kagaya ng pamamaslang sa ibang baryo, sa ibang lugar. Dahil wala nang pinunong gumagabay, di ba? Ganyan naman talaga. So yung nabanggit na kinakain lang nila ang kapwa nila aswang, iwan ko lang kung aswang ba puro ang nakatira dito. Pero alam ko kung saang lugar na yan. Di ko lang sasabihin dahil mahirap na eh. Hanggang ngayon nandyan pa yan. So sa part 39, paabang dahil merong magaganap na pinaka-inaabangan nyo. So, mga kaermitanyo, hanggang dito na muna. Salamat.